Isa pala sa mga tip sa mid, kaya mapapansin nyo ngayon sa mga ibang tournament, hindi na nag-wards sa mid. Kasi kadalasan pag naglalaro tayo, nag-ward sila sa mid eh. Mag-wards ako sa mid. Advantage kasi niyan, makikita mo yung nasa high ground. So kung magkakaroon kayo ng habulan, makikita mo siya kagad kung nasaan siya. Dito, mahihirapan kayo makipaghabulan. Kumbaga, masosopresa ka kung nasaan yung kalaban, kung nasa kalabaw o kanan. Pero kung meron kang wards, makikita mo agad kung pupunta ba siya ng paganon or pupunta siya ng paganto. Yun yung advantage ng ward. Pero medyo iniiwasan na ngayon ng mga napapansin ko sa pro player, naiiwasan na nila tong pag-wards dito sa mid. Kasi madaling ma-detect kung merong ward sa mid. So, doon pumapasok yung agro sa creeps. So, yung agro sa creeps, so mag-try tayo. Yung agro sa creeps, yun yung tinatawag na paghila. Tulad ng ganyan. Ako hindi kay hihilahin ko yung creeps para medyo malapit sa akin. Mas malapit ako sa tower. Mas safe. Ayan. No, sa akin naka-focus ngayon yung mga creeps. Lalapit yung mga creeps within 500 units. So ako magiging focus niyan. So anong kinalaman nito sa wards? Kinalaman to sa kunyari, hindi mo ma-aggro yung creeps kung hindi ka nakikita ng enemy heroes. Kahit gaano pa kalapit yung creeps, kahit i-aggro mo yan, kung hindi ka nakikita, hindi mo makahatak yung creeps. Commonly kasi sa high grounds yan eh. Sa mid kasi may high grounds, may low grounds. Kahit ganyan pa kalapit yan, and may creeps siya dito, hindi mo mahahatak yung creeps since hindi ka niya nakikita. So, yun. Kung maglalagay ka ng wards, dito at nasa high ground siya, so mahahatak niya tong mga creeps na to ng madali lang. Kasi nakikita mo siya eh. Ibig sabihin, nakikita siya ng mga creeps mo. Mahahatak niya yung mga creeps within 500 units niya. Ayun, kita niya. Ayun, makahatak agad. Isa pa, kahit nasa uphill siya, kita siya agad. Ngayon, tanggalin natin tong wards. Yan. Tsaka maglagay tayo ng creeps. Ngayon, hindi niya nakita yung sa taas, maliban dito, kasi pag umaatake may kita. So, tanggalin natin yan. Pag yan, hindi mo ko na nakikita yung faceless void, hindi na siya makakapag-aggro ng madalian. So, kina-control ko yung void, ina-aggro ko yung DK. Hindi ko na siya ma-aggro ng madalian. Unless, yun, makita ako ng creeps. Ayan, diba? Nawawala agad yung aggression eh. So, syempre, pag naubos na yung creeps, tuloy-tuloy na sila at makikita na nila. Sige, sample pa tayo isa. Yun yung advantage pag wala kang wards. Hindi magkakaroon ng space yung kalaban para makapag-farm siya na malapit sa torre niya. Kung na-detect nyo na aggro ka kahit nasa uphill ka, for example, maglalagay ako ng wards dito. So, ibig sabihin, kita niya na ako. Sa ganitong position, nakikita niya yung uphill. So, nakikita niya ako. So, try natin ngayon maglagay ng creeps. So, andyan siya. Aggroin ko yan. Medyo malayo yung creeps niya. So, ayan, aggroin ko to yung malapit. Ayun, lumapit siya. So, malalaman ko kagad na meron ditong wards kasi nasa uphill ako, dapat hindi ako makikita ng creeps. Since nakikita ako ng creeps, may nakalagay ditong wards. Ang gawin nyo, bumili agad kayo ng sentry, mura-mura lang. Bili na kayo agad sentry, padala nyo na agad sa ibon nyo. Mas maganda nga na kayo yung
kayo yung mag-rewards. Kasi, may pera to, pati XP. So, may XP ka dito, tapos may 174 ka na. Ayun, no. Depende pa yan sa time. Sa akin, medyo the best din mag-rewards yung carry. Kasi may pera yun, tapos XP. Ang gawin nyo na lang, patulong kayo sa support nyo kung saan yung may wards. And then, kayo yung bumili ng sentry, tapos kayo yung mag-rewards. Yun lang naman. So, yun, comment down kung may mga gusto pa kayong De, joke lang. Hindi ko naman talaga alam lahat. Yun lang.